Alright guys, so welcome no kini ato ang video karon. Kuha ni ikaduha na ni siya, akong giusab ni siya kay permiro sa katong akong gihimo permiro. Taas kayo ako akong paghimo pero pagkahuman wala man day audio. So actually kani nga video di gyud gusto ang kaaway ani, wala nalipay ang yawa ni kay ma-expose man siya. So kini siya usa ni siya ka ang atong hisgutan karon. Grabe ni ka kuan kani siya, grabe kay ni siya kabugat tungod kay mao gyud ni siya ang nahitabo karon, mao ni siya real karon. So medyo sakit ni, pero ang yun sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran sakit yun na siya, mura na siya og mura ang kamatuoran, mura na siya tambal nga nakaisamad ang tambal i-apply hapdos yun na. Pero agwantaha lang kay maayo man mo resulta na siya healing. So kini siya tong isgutan karon, ang kamatuoran medisina ni siya nga mo tambal sa sakit sa to ang kalag. Okay, so ang atong kalag na sakit man ni, ang sakit sa atong kalag cancer sa sala. So kanang sala gipakasama na sa cancer nga grabe gyud ka kuan, grabe gyud na siya ka cruel. Okay, so ang atong hisgutan nining vlog na to karon is about same sex marriage. Nganong na ay same sex marriage, nganong ang lalaki nibiya man siya siyang pagkalalaki. Okay, nibalhin man siya sa pagkababae, o ang babae sad nibiya siya sa pagkababae, nibalhin siya sa pagkalalaki. Now, unsa may hinungdan ni ana? Okay, kay kung imo nang tan-awon beyond na siya beyond that is unnatural. Okay, dili na siya natural. Kay ang nature, ang lalaki, ang iyang kauban bay gyud. Ang babae lalaki. So ang Dios may nagbuhat niya na. Wala na sayop ang Dios nga gihimo niya ang laki-laki, naghimo siya babae. Wala na sayop ang Dios na kung ikaw lalaki nagtanawan ni laki ka, wala na sayop ang Dios nga ikaw nahimong laki. Kung babae ka, wala na sayop ang Dios nga nahimo kang babae. Ang Dios nagbuhat ana. Pero nganong naay same sex marriage, nganong ang lalaki ni biya siya sa pagkalalaki, ang babae ni biya siya sa pagkababae? Unsa may rason niya na? Now, nana sa Bible in the book of Romans chapter 1. Okay, in the book of Romans chapter 1, ato na lang ni siyang ipangkat-kat for the sake of saving time. Now, in verse number 18, ingon siya diri, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. So ang kapungot sa Dios gipadayag niya gikan sa langit batok sa mga dili pagka-Dios nun o dili pagkamatarong sa tao. So kung imong tanawon, when we say unrighteousness, anything nga gidesign sa Ginoo, kung unsa ang gidesign sa Ginoo usbon ganina sa tao, ang tawag na is unrighteousness. Okay, unrighteousness, dili na siya pagkamatarong. Now, ningon siya dinhi, verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. So, gipadayag na sa Dios sa ilaha. So, gipakita na sa Dios, ningon sa verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. So, ang mga butang nga dili makita gikan sa Dios, sinugdanan pa sa pagbuhat sa kalibutan, gipakita na, tataw na kayo, klaro na kayo, gipakita sa Dios, being understood by the things that are made. So nasabtan ang mga invisible things, dali ra sabton pinaagi sa mga butang nga nakita. Kung imong sabdan ang Dios dili makita, iyang gipadayag iyang kaugalingon pinaagi sa mga butang nga makita. Kay aron masabtan sa tao nga kung naay creation, there must be a creator. Okay, kay
ato pod niya nang hisgutan kanang theory ni Darwin, pero dili unya na lang na, no? So stick sa ta kaning gitawag same sex marriage o unsay inungdan na. Now ningon ang Bible sa verse 21, because that when they knew God, so ang tao nakahibaw siya, na gitawag head knowledge. Ang tao, tanang tao na ay head knowledge about God. Hibaw sila doon ay Dios. Bisan ka ng mga atheist, hibaw gyud na sila doon ay Dios, pero ilan lang gidinay na pag ilang gisuklan ang conscience sa gibutang sa Dios sa ilaha. O ilan lang nisukol sila, ning rebuild sila sa natural understanding sa tao nga doon ay Dios. O kay syempre creation gud ka, created being gud ka. If you are, listen to this ha, kung atheist ka, simple ra kayo, sabta ha, sabta. If there is a creation, there must be a creator. Kung naay binuhat, naay gabuhat, ana ra ka simple. Nganong i-complicate pa man jud? Kung naa ka, naay gabuhat nimo. Kung naay hangin, naa gyud ay tinubdan. Kung naay design, naa gyud ay designer. Okay? Kung naay murag ginagani gay, kung naay kahayag, naa gyud ay source. Diba? Naay source sa kahayag, which is the light. Kung ari ka sa adlaw, kani karon hayag. So naay source, unsay source ani? Naay suga. Di ba? Kung arita sa adlaw pod, during daytime hayag, di ba? Asam nagikan? Naay adlaw. Naay sun. Ana ra ka simple, di ba? Kung naay creation, naay creator, ana ra. Nganong i-complicate pa man gyud? Okay? Simple ra kayo. Now, ningon ang Bible diri nga nakaila naman anta sila nga dunay Dios, pero naghimo sa tao man ni, they glorified Him not as God. So instead ilang i-glorify ang Dios nga bilang Dios, wala nila gi-glorify ang Dios bilang Dios. Okay, ang glory nga para sa Dios wala nila gihatag nila sa lain. Okay, neither were thankful, wala din sila nagapasalamat. Kabantay mo, miingon kasagaran karon sa mga tao, hadlok, anong hadlok magid sila mulitok sa Dios God. Mingon sila instead nga mingon thanks God. Mingon mag thanks G. Anong letter G raman, nganong di matiwason. Di ba? So ilahang gi-deny ang pagka-Dios. Hadlok ka mo hatag og glory sa Dios. Di ba? Ano ibutang na thanks be unto God. Ano mingon na thanks be unto G. Di ba? Daghan mang G. Goat, kanding, di ba? Ano dili naman lang yun na specific. Alright? Maulaw or something unsa man. Now, ingon siya, ang tao wala nagapasalamat but became vain in their imagination. So ang tao nahimong vain. When we talk about vain, nahimo siyang na opposite sa kaalam, nahimo siyang foolish, nahimo siyang stupid. Okay? Nahimo siyang ang yang una-una nangit-ngitan siyang panabot. And their foolish heart was darkened. Ang ilang kasing-kasing na foolish nangit-ngitan. So kung imong makita ang atong kasing-kasing tungod sa sala nangit-ngitan na, unya mao na ginasunod karon sa tao. Professing themselves to be wise, they became fools. So ang tao nagpaila siya nga maayo daw siya, maalamon daw siya, maayong laki siya, pero ngunit ang Bible, they became fools. Nahimo silang buang. Kung atong binisayo ng fools, buang na. Okay, verse 23. And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, to birds, four-footed beasts, and creeping things. So, ang himaya sa Dios giusab sa tao. Ang himaya sa Dios nga dili corruptible, dili madunoton nga Dios, naghimo sila ilang giusab ngadto sa image. When you say image, daghang klase. Okay, na image sa tao, image sa langgam, mga langgam, birds, image sa mga hayop nga upat ka buktiil, baka, baboy, kanding, di ba, iro, everything, tanang hayop nga upat tiil. And creeping things, mga nagkamang, mga ormigas, ok, tanan nga mga creeping things. In other words, mong sabto na, imbis imbahon nila ang Dios nga dili makita, ang Dios nga dili madunot, ang Dios nga dili mahikap, imbis imbahon nila ang Dios, naghimo noon sila og mga imahin sa tao, imahin sa mga mananap, imahin sa mga langgam, mga mananap nga patiil o mga
imahen nga nagkamang. So, ilang giisip na nga mo ni Dios. Now, kung imong tan-awon, sa ubang nasod giila nila ang langgam nga Dios. Kung mari ka sa India, daghan na sila gila nga Dios, hastang mga hayop ilan ang gila. Naaga ni usa sa ilahang naay usa ka pundok nga bawal mo patay og lamok, kay ngano man ang lamok Ginoo na para nila. Hindi na pwede kung batugan kag lamok, sumingon sila ay naglabti kay ato ng Ginoo nang inabuhi na. Imagine na yun na. So ilang giila nga kana binuhat na, nag-create sila og glory nga imbis para unta sa Dios, ilang gihatag kadto sa lain. So imbis ilang simbahon ang Dios nga dili makita, ang ilang giatagan og pagsimba ang mga butang nga makita. So unsay resulta? Wherefore God also gave them up to uncleanness. So gi-give up sila sa Ginoo. Okay, when we say give up, murag okay, mao ni akong paagi nga kon itugutan na lang ta mo. Gi-give up. Ni-give up ang Ginoo. Kung sa kuan pa gi-surrender, Dios, gi-surrender sa Dios ang tao ngadto sa pagkahugaw. Kay ngano man ang glory nga para sa Dios wala nila gihatag. Ang worship nga para sa invisible God wala nila gihatag. Dito nila gihatag sa mga visible created images. Okay? Now, ingon din sa dire, mao ni ang pagsurrender sa Dios sa ilaha through lust of their own hearts. So kung unsay mga desire, unsay gusto silang kasing-kasing, yung surrender ang Ginoo, gi-give up sila sa Ginoo to dishonor, tanawa, to dishonor their own bodies. So gi-allow sa Ginoo nga agig panimalos. So kumbaga panimalos sa Dios sa tao nga tungod kay inyuhang gikuha ang para ako, gikuha ninyo ang glory nga para nako ninyo ng Dios, ang worship nga para nako inyong gikuha, gihatag niyo sa lain. So ang pagpanimalos sa Dios sa tao mo ni gitugutan sa Dios nga ang una-una sa tao mangitngitan nga dili na siya kasabot, dili na siya kahibalo siyang gihimo nga sakto ba diay na or sayop. Nawad-an na siya gitawag proper discernment nga ang iyang gihimo nagtuo siya sakto pero sayop na diay. Okay? So unsa man to dishonor their own bodies. So kanang laki nga nibiya siyang pagkalaki, kanang gitawag transgender, kanang giusab niya iyang pagkatao. Kung imong tan-aw na, that is dishonoring their own bodies. Gi-dishonor nilang ilang lawas. Imagine nimo laki ka. O ba kaibaw kung lalaki ka? Privilege na nga gihatag sa Dios nga ikaw lalaki. Daghang mga privileges gihatag sa Dios sa lalaki. Nya gusto ka mahimong babae. Nya kung imong tan-awon sa Biblia, mas giuna sa Dios paghimo ang lalaki. Nga ikaw hinuon gusto ka mahimong babae. So that is what? Dishonoring your own body. Imong gidishonor. Dili lang kay gidishonor nimo ang imong body, gidishonor pa gyud nimo ang imong creator. So you are telling your creator nga ang creator nimo nasayop. Wala nasayop ang Dios nga naghimo siya laki, wala nasayop ang Dios nga naghimo siya babae. No. Between themselves, dishonor their own bodies between themselves. Lalaki, babae. So dishonoring na siya. Ang inunda niya na is ilang giusab manggod ang kamatuoran sa Dios. Verse 25, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the creator. So mas gialagaran, mas gisimba sa tao ang mga binuhat kaysa nagbuhat. Who is blessed forever. So mas gisimba sa tao ang langgam kaysa naghimo sa langgam. Mas gisimba sa Dios, mas gisimba sa tao ang buaya kaysa naghimo sa buaya. Mas gisimba sa tao ang baboy, iro, baka kaysa nagbuhat sa mga hayop. Okay? So yung ana kaklaro. Now, unsay tanaw na to ang comparison nga before na nahitabo nagsugod na sa langit. Okay? Now dito sa langit si Lucifer, siya'y gitagaan og
privilege nga siya ay pinaka taas nga opisyal kung sa aton na tawag opisyal. So siya pinakataas sa mga anghel, siya pinaka most privileged. Pero wa siya na kontento sa gihatag sa Dios, siya gusto niya nga unsay nasa Dios iyang kwaon, nga iyang pantayan ang Dios. Ang worship nga gihatag sa mga anghel para sa Dios, gusto ni Lucifer nga iyang kuhaon, gusto niya nga iyang angkonon. Alright, so now unsay nitabo? Nirebilda siya sa Dios, ning saka iyang garbo, o misupak siya sa Dios, o nadala niya ang 1/3 of angelic population. Nadala niya, nailad niya. So gibiyaan nila ang ilang pagkaanghel. Okay, tanaw sa Jude chapter 1 verse number 5. Okay, now ningon siya din sa Jude chapter 1 verse number 5, I will therefore put you in remembrance. Gipahinumduman ni Jude ang mga disciples, mga Christians. Though you once knew this, bisan nakaibaw na kaani, pero kinahanglan gyud pug reminder how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. And verse number 6, and the angels which kept not their first estate. Now, ang mga anghel nga wala sila wala nila tipigi ang ilang origin ba kung unsa sila, but left their own habitation, ilang gibiyaan ang ilang pagkaanghel. Now, wala gidesign sa Ginoo nga ang anghel makipag-intercourse sa tao. Okay? Wala na gidesign sa Ginoo, wala na sila gihimo sa Ginoo nga makipag-intercourse sila, sexual intercourse. Okay? Now, sa diha nga nisunod sila ni Lucifer, nisunod silang Satanas, nibiya sila silahang origin, nibiya sila silang pagkaanghel, ilang gihubo, ilang gibiyaan. Okay? Ang una lang gibiyaan ang Dios, gibiyaan nila ang worship para sa Ginoo, ang full-fledged nga obedience para sa Dios ilang gibiyaan, ilang gihatag ang Satanas. So gibiyaan nila, daghan sila gibiyaan. Now, kung imong tan-awon karon, ngano man na nga nanggawas man ang gitawag same-sex marriage o kaning mga krimen nga mga dili normal, dili natural nga mga binuhatan. Nagsugod na sa diyang imong gibiyaan ang sakto nga para sa Dios. Imong gibiyaan ang true worship. Imong gibiyaan ang paghatag sa tinuod nga Dios og glory. Ang glory nga para sa makagagahom, wala nimo gihatag para niya. Imong gihatag ngadto sa mga binuhat. Ang worship, ang pagsunod, ang paghigugma para sa Dios nga di makita, imong gihatag sa mga makita. Kung imong tan-awon ba, bisan mubalik ta sa 10 Commandments, kung ato nang lakbitan kadiyot, unsay pirmiro nga gisugo sa Dios, dili ka magabaton og laing Dios gawas kanako. That is the first commandment, thou shalt have no other gods. Kanang gods da gagmay nga G, nganuman mga gagmay na nga G, kay mga binuhat na sa kamot sa tao, or mga binuhat na sa Dios nga imbis ang simbahon unta sa tao ang nagbuhat, mas gi simba sa tao ang mga binuhat sa Dios. God's small letter G. Unsa ikaduha? Ang primero, thou shalt have no other gods before me. Unsa ikaduha nga sugo sa Dios? Atong tan-awon kay para makaingon jud mga Ginoo jud wa taga tumo-tumo. Okay? Now tan-awon nato diri sa Exodus. Kaliko na to kay ang uban man god gi pangtuis ni. Tan-awon nato sa Exodus chapter 20. Okay? Asog doon to sa verse 1. Ningon siya. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. So, gipaila sa Dios, unsa siya. Yang gipaila iyang pagalingon to sa mga tao. Verse number 3. So, mo ni siya ang sugo sa Dios. First commandment. Thou shalt have no other gods before me. Dili ka magabaton og lain nga mga Dios gawas kanako. Small na small nga G. Ang tao, kay ba ka, ikaw nga tao, pwede ka mahimong God, but small G, letter G. Verse number 4, ikaduha nga commandment. Thou shalt not make unto thee any graven image. Now, kung imong tan-awon, gitangtang na nila kanang ikaduha nga commandment. Kay nga naman,
Gihide nila na sa mga tao kay nga naman para dili mapadayag ang ilang binuhatan nga sukwahi sa prinsipyo sa Dios o sa gisugo sa Dios. The second commandment is thou shalt not make unto thee any graven image. So kini sakit ni siya pero kamatuoran man so atong dawaton kumudapig mangudag relihiyon kana masakitan kay gyud pero timan ang relihiyon hinimo na sa tao, ang tao nagbuhat ana. So balik ta sa prinsipyo sa pagtulunan nga gitudlo sa Dios. Okay, kung ang relihiyon man gud ang imong dapigan, sundo nimo ang gitudlo sa relihiyon. Dili ta mo sunod sa gitudlo sa relihiyon. Ang sundo na to ang gitudlo sa Dios, dili relihiyon. Di ba?